Minsan po ba naitanong nyo sa inyong mga sarili, bakit kaya ako nilikha ng Diyos? Naitanong niyo na po ba yun? Ano kaya ang dahilan at isinilang ako ng mga magulang ko? Ano kaya yung purpose ko sa mundong ito? Mga kapatid, tayo po ba ay nilikha ng Diyos para pagkasilang po ng nanay sa kanyang anak para padedehin ng gatas, tapos po pag-aaralin, katapos mag-aral, ano po ang next? Tatambay sa bahay? Magtatrabaho. Para saan po? Magtatrabaho po ba tayo para tayo ay mag-enjoy sa buhay na ito? Tayo po ba ay maghahanap ng buhay? Mag-travel? Magkamal ng maraming salapi? Para mag-raise ng isang happy family? Ano po yung layunin ng Diyos sa ating pagkakalikha? On the other side, yung iba iniisip, bakit puro kahirapan yung buhay ko? Ako ba'y nilikha ng Diyos para maghirap ng maghirap? Para magsakripisyo? Mga kapatid, may tiyak na layunin ng Diyos sa pagkakalikha po sa tao. At yun po yung pag-aaralan natin ngayong umaga na pinamagatan po ang mithiin ng Diyos. So, bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos, mga kapatid? Bakit? Yan po yung tanong na ating sasagutin. Bakit nga ba ako nilikha ng Diyos? Bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos? Ang sabi po dyan, sa Efeso, Kabanata 1, talata 3 hanggang 6, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya. Mga kapatid, even before the world was created, pinili na tayo ng Diyos para maging Kanya. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Diyan pa lang po, mga kapatid, nasagot na yung tanong, bakit ako, bakit tayo nilikha ng Diyos? Bago palikhain ang sanlibutan, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Efeso, pinili na niya tayo, no? Pinili niya sila, pinili niya po ang bawat isa sa atin upang maging Kanya. At ito ay sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Ang layunin upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ito na naman po mga kapatid, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya. Yun ang nais po ng Diyos. Nais niyang maging anak niya tayo mga kapatid. Nais po ng Diyos na maging anak niya ang bawat isa sa atin. Yan ang Kanyang layunin at kalooban. Yan yung mithiin ng Diyos, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay maging anak niya. Sabi po dyan sa Efeso chapter 4, verses 11 to 13, babasahin ko na lang po yung verse 13, sabi po dyan, hanggang makamtan natin
ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. At maging ganap yung ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Malinaw po, sinasaad po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, yung layunin, yung mithiin ng Diyos. Nais po niya na maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So mga kapatid, bakit tayo nilikha ng Diyos? Nilikha tayo ng Diyos upang magkaroon siya ng mga anak ayon sa kanyang wangis. Di ba po, nung nilikha ng Diyos ang unang tao, sa Genesis chapter 3, sabi niya po doon, let us create man according to our own image and likeness. Nais po ng Diyos na magkaroon siya ng mga anak ayon sa kanyang wangis. Pag sinabi pong ayon sa kanyang wangis, ano po yung kahulugan nito mga kapatid? Kapag ayon sa kanyang wangis, ibig sabihin, we reflect our Creator. Nakikita po sa atin, nasasalamin po sa atin, nababanaag po sa atin, yung pagiging kalarawan, yung pagiging kawangis natin sa ating Panginoon. So, kung tayo ay nais ng Diyos, nais niyang magkaroon ng mga anak na ayon sa kanyang wangis, ano po, therefore, yung inaasahan mula sa atin? Kung magiging kawangis po natin ang ating Panginoon, kung magiging kalarawan po natin siya, ano po yung inaasahan ng Diyos mula sa atin? Sino po ba ang Diyos? Kasi para malaman natin kung ano yung inaasahan sa atin ng ating Diyos, dapat kilala po natin kung sino ang Diyos. Ang Diyos po ay banal. Kung banal ang Diyos at tayo ay ninanais niya na maging kalarawan niya, maging kawangis niya, inaasahan po sa atin mga kapatid na tayo rin ay magiging banal. Tulad ng ating Diyos na banal. Basahin po natin yung sinasabi dyan. Sabi po dyan, dito po muna tayo sa John 14 verses 1 to 6. Sabi po dyan, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin, sa bahay ng aking Ama. Ang Panginoong Hesus po yung nagsasalita dyan, ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ano po sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad? Yan po yung tagpo, no, na namamaalam na po ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Sabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ang pangako ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko. Nais ng Diyos na makapiling niya ang kanyang mga anak ayon sa kanyang wangis. Very evident po dyan yung layunin, yung nais, yung mithiin ng Diyos. God desires to be with His children. And who are His children, mga kapatid? Sino po yung kanyang mga anak? Sino po? Tayo po, kung tayo'y nakipag-isa sa ating Panginoon. At ang pakikipag-isa sa ating Panginoon ay laging may pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, diyan pa lang po mga kapatid, kitang-kita na po yung mithiin ng ating Diyos. Nais niya na makapiling niya ang kanyang mga anak kung saan man siya naroroon.
Sabi po dyan sa Genesis chapter 1, verses 26 to 31, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Mga kapatid, yan po yung creation ng ating Panginoon. Sorry, kanina sinabi ko Genesis 3. Genesis 1 po. Genesis 3 po yung the fall of man. So, iko-correct ko lang po yun mga kapatid. So, Genesis 1, kita po natin dyan sa mga verses na ating binasa, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae. Pero prior to that, no, nilikha niya po muna yung mundo, nilikha niya yung araw, yung buwan, nilikha niya po yung vegetation, yung mga animals. After that, no ika-6 na araw, ayan po, nilikha niya ang tao. Sabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At pagkatapos niyang likhain, ang original na plano ng Diyos ay ang tao ang mamahala. Ang tao ang maging administrator ng lahat ng nilikha ng Diyos. Sabi niya, sila, referring to sa tao, ang mamamahala ng lahat ng hayop, maamo o mailap, malaki or maliit. Tapos sabi niya po dyan, nilalang niya sila, isang lalaki at isang babae. So, ang nilikha po ng Diyos ay lalaki at babae. Wala po siyang nilikha na hindi alam or confused kung ano ang kanyang gender. Wala pong in-between. Kaya po mga kapatid, hindi po natin dapat pinagtatawanan yung mga miyembro ng LGBTQI. Sa halip na pagtawanan natin sila o maging source sila ng ating katatawanan, let us pray for them. That is what they need the most. Kung paano tayo nakakilala sa ating Panginoon, kung paano natin pinagpapasyahan every day na magpasakop sa kalooban ng Diyos, kung paano natin patuloy na pinagpapasyahan at pinapangatawanan na makipag-isa sa ating Panginoong Yesus, yun din po ang kailangan nila, mga kapatid. That is what they need our prayers. So sabi dyan, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. God was well pleased with His creation. He was delighted to see everything He created. So man and woman were created after the image and likeness of God. Yun po yung binasa natin na text in Genesis 1, verses 26 to 31. This means that God created them to become His children. Babalik po tayo ulit. Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Para maging anak niya. Hindi lang para maging anak niya, mga kapatid. God created them to become His children whom He would love and who could love Him back. Nilikha niya ang tao para maging anak niya, na mamahalin niya, at mamahalin din naman siya. So it has to be reciprocated, yung pagmamahal.
It is a reciprocal kind of love. Hindi po pwede na ang Diyos lang ang nagmamahal sa atin. And then we will not love back God. Kahit naman po sa tao, mga kapatid, di po ba? Masakit po siguro na kayo lang yung nagmamahal, tapos hindi kayo minamahal. Ang laging masakit, yung unreciprocated na love, yung unrequited kind of love. Masakit yun. Kung masakit sa atin, don't you think na hindi yun masakit sa ating Diyos? Nais ng Diyos na mahalin niya tayo. Nilikha niya tayo para maging anak niya na mamahalin niya, mga kapatid. And God has already demonstrated His love towards us when the Lord Jesus Christ offered His life on the cross. Hindi inutusan ng ating Panginoong Hesus. Kusa niya, inialay ang kanyang buhay. And that is the highest form of love, mga kapatid. What can we give back to God? Ngayong nalalaman natin na nais ng Diyos na mahalin tayo at tayo rin mahalin siya, mga kapatid. At malawak po yung pagmamahal na maipapakita sa Diyos. Marahil itatanong niyo, paano ba ate siya? Paano ko ba mapapakita na minamahal ko ang Diyos? Tama na ba na present ako dito every Sunday? Or nariyan ako sa Zoom? Tama na kaya na present din ako ng midweek at dumadalo ako sa mga simbahay? Tama na kaya na ako'y tumutugtog? Tama na kaya na ako'y umaawit? Tama na kaya na ako ay religiously, faithfully nagkakaloob ng aking ikapo, kusang handog at pagtulong sa mga kapatid? Lahat bang iyon tama na? Lahat bang iyon, do they show that I really love God? Do they show that we love God, mga kapatid? If we love God, mga kapatid, we will obey Him. We will obey His commands. Yun yung pagpapakita ng pagmamahal. All of His commands. We cannot choose. We cannot select what we will obey and what we are not willing to give up. Ganun po yung pagmamahal, mga kapatid. At hindi nagkulang ang Diyos para ipakita yung dakilang pag-ibig niya sa atin. He first loved us. Hindi po tayo ang unang umibig sa Diyos. Ang Diyos, bagamat sa ating kalagayan na makasalanan noon, hindi karapat-dapat na mahalin, walang merito na makita ang Diyos para tayo ay ibigin, para tayo ay kahabagan, and yet, ipinakita niya yung kanyang dakilang pag-ibig na hindi mapapantayan ng sino man po, ng anuman. It is the highest form of love. Yung pag-alay ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay sa krus upang ang bawat isa na tunay na nananampalataya at nakipag-isa sa Diyos ay magkaroon ng tunay na buhay, mga kapatid. So mga kapatid, what does it mean to be created in the image and likeness of someone? Sabi po dyan sa Genesis 5, chapter 3, Genesis 5, verse 3, pero basahin ko na po yung verse 1. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae, at matapos pagpalain, sila'y tinawag niyang sangkatauhan. Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth na kanyang kalarawan. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae. Namatay siya sa gulang na 930 taon. So mga kapatid, anong ibig sabihin na maging na malikha in the image and likeness of someone? Sabi po dyan sa verse 3, si Adan ay 130 years old nang maging anak niya si Seth na kanyang kalarawan. So dyan po,
ibig sabihin ng maging kalarawan, no? Kung dito po, no, dito ngayon sa ating panahon. Si Jayden Zion. Sino kamukha ni Jayden Zion? Kuya Jonas. Hindi daw po mapagkakamali, Kuya Jonas. Lalo na po si Naomi. Sino pong kamukha ni Naomi? Okay. Ganun po yung parang kalarawan, no? Yung parang carbon copy. Yun po yung sa physical, no? Pag sa spiritual, mga kapatid, pag kalarawan, kawangis, babalik po tayo doon sa sinabi ko kanina, na kung ang Diyos ay banal, dapat tayo makakitaan ng pagiging banal. Kung ang Diyos ay puno ng pag-ibig, even yung kanyang mga kaaway, minamahal niya, it should follow na tayo rin po, mga kapatid, na kanyang kalarawan, na kanyang kawangis, we will also love our enemies. Yun po yung pagiging kalarawan, mga kapatid. So, yan po yung disenyo ng Diyos, no? Ang Diyos, nilikha niya ang tao sapagkat nais niyang maging anak niya ayon sa kanyang wangis. Yun nga lamang, meron pong intruder na pumasok, yung kasalanan, kaya yung original God's design ay hindi makapangyari dahil sa kasalanan. Mamaya po, i-explain ko po siya further. So, ang tao is created for God. We are created for God. We are made for God. Naalala niyo yung theme na atin noon, yung anniversary? Made for God. We are created for God. We are made for God. This was God's plan even before the foundation of the world, tulad ng ating binasa kanina. We were to become His children and become like Him in the Lord Jesus Christ. Nais niya na tayo'y kanyang maging anak, na kanyang kawangis, and become like Him in the Lord Jesus Christ. So, yan po yung ating text kanina. Ulitin ko lang po, bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Mga kapatid, ayoko lang pong maisip natin na, ay, pinili na pala. Bago palikhain ang sanlibutan, alam na ng Diyos kung sino ang maliligtas at hindi maliligtas sa atin kasi pinili na niya. Itinalaga na niya kung sino yung maliligtas at kung sino yung mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, hindi po yun ganon. Because God, the Lord Jesus Christ, died for all of us. Namatay siya para sa lahat upang ang sino man na sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya wala pong pinili. Ganito na ako talaga kasi hindi ako pinili ng Diyos na maligtas. Kaya ganito na talaga yung ugali ko, barubal talaga ako. Wala pong ganun, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos, ang Panginoong Yesus ay namatay para sa lahat, para sa bawat isa sa atin. Now, it is up to us now kung tatanggapin natin yung biyayang kaloob ng Diyos. Kung tayo ba ay mananampalataya at makikipag-isa sa ating Panginoon. God has given us the choice, free will, decision. Bagamat ginawa na niya yung kanyang bahagi, nasa atin po ngayon, mga kapatid, kung tayo ay susunod, kung tayo ay tunay na makikipag-isa sa Kanya. Tayo'y Kanyang pinili niya, mga kapatid, upang maging anak niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya wala na po nawa sana po, wala na yung reason na pumapasok sa ating isip na ganito na ako kasi di naman ako pinili ng Diyos na maligtas. Kayo lang yung pinili.
Kasi alam na nga niya eh. Pinili na nga niya upang maging kanya. Bago palikhain ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya. Hindi po, yan yun mga kapatid. Ang pinapakita po ng verse na yan, yung mga verses na yan mga kapatid, isulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, ay nais ng Diyos na maging anak niya tayo, maging kawangis niya tayo. Anak ayon sa kanyang wangis, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, dyan po tayo ulit sa God's original design, yung original na disenyo ng Diyos. No, ang Diyos, nilikha niya ang tao. Sabi po doon sa ating binasa, sa Ephesians chapter 1, verses 3 to 6, bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya. No? So, yun ang layon niya, na ang tao ay maging anak niya, ayon sa kanyang wangis, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. But that was not made possible because of sin. When sin entered as an intruder, mga kapatid, hindi siya naging posible. But hindi natapos doon ng Diyos. Nalalaman natin, napag-aralan na natin, na patuloy na kumilos at gumawa ang Diyos ng paraan upang maipanumbalik ang taong nawalay sa Kanya dahil sa kasalanan. So, the relationship was structured in the form of a covenant. No? Ang Diyos, He is a covenant God. God was the master and man, tao, was His vassal. He stipulated what He wanted and man was free to accept it or to reject it, mga kapatid. No? Ang Diyos bilang Diyos na makatipan, He is a covenant God, nakipag-covenant siya, nakipagtipan siya, no? Sa tao. Ang Diyos, siya yung suzerain, siya yung master, no? Siya yung Lord, siya yung Panginoon. And tayo na mga tao, supposedly, tayo yung kanyang vassal. Tayo yung mga tagasunod. Ngunit, dahil sa free will, ang tao was given a choice whether to accept yung covenant na gusto ng Diyos sa tao, yung pakikipagtipan niya sa tao, or to reject it, or to refuse it, o hindi tanggapin ng tao. At nasa bawat isa po sa atin yun, mga kapatid. Pero nakikipagtipan siya sa tao. Mahal niya po ang tao, mga kapatid eh. Mahal niya po tayo. Nais niya ng tipan. Di ba kahit sa Old Testament, nakikipagtipan po siya? Nakipagtipan siya kay Abraham, kay Moses, at sa tipan niya, laging may promise that yung mga Israelita, if they will obey God, if they will obey all of His commands, they will be blessed. Hindi sila malulupig ng kanilang mga kaaway. But if they will disobey God, if they will choose to disobey God, curse will follow. Sumpa ang aabuti nila. Parusa, destruction. Malinaw yung tipan na inilalatag ng Diyos. Kumbaga black and white. Yun nga lamang po, it is up to us now to decide kung tatanggapin ba natin yung nais ng Diyos, yung kalooban niya, o hindi, mga kapatid. So sabi po dyan, sa Genesis chapter 2, verses 15 to 17, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Mga kapatid, dyan po sa mga verses na ating binasa, makikita natin lahat ipinagkaloob ng Diyos, no?
lahat pwedeng makain ng tao. Isa lang yung prohibited. Isa lang yung ipinagbabawal. Isa lang yung tinukoy dyan ng Diyos na wag mong kakainin ang bungang iyon. Ano po yun? Yung nasa verse 17. Ang sabi po dyan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Yun lang yung hindi pwedeng kainin yung bunga. Pero alam po natin, the fall of man, no, started nung kainin mismo ni na Adan at Eva yung bunga na ipinagbabawal mismo ng Diyos na kainin nila. Siguro may isip po natin, bakit naman ganun, no? Si dinami-dami naman ng bunga dun. Ang dami nun, ang daming kinreate ng Diyos. Bakit kaya yung pa yung nagustuhan nila? Di ba parang sa panahon natin, sabi nila, kung ano yung bawal, yun yung gusto ng tao. Yun po yung nakakalungkot. It just shows, napaka-rebellious ng tao, mga kapatid. Sa totoo lang po. Kung ano yung bawal, yun yung ginagawa. Yung mabuti na dapat gawin, yun naman po yung ayaw gawin. So, yan po yung fall of man, mga kapatid. Nagsimula yung fall of man dyan, nung kainin nila. Yun po yung ipinagbabawal, pero pinagpasyahan ni na Eva at Adan na kainin yung ipinagbabawal mismo ng Diyos. So, nagpahinga po ba ang Diyos, mga kapatid? Yes, nagpahinga siya. Sabi po dyan, at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. 6 days, God created everything. The world, yung animals, yung sun, yung moon, yung stars, no, yung tao. But on the 7th day, He rested. Nagpahinga siya. And even before He rested, naalala niyo yung binasa natin kanina? God was pleased with His creation. He was delighted with His creation. And then afterwards, siya ay nagpahinga. So ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. So ito po yung God's creational design. So yan po, nabanggit ko na sa inyo, on day 1, nilikha ng Diyos ang araw at gabi. Pangalawang araw, waters above the heavens and waters below the oceans. Pangatlong araw, the land and vegetation. Pang-apat na araw, sun to rule the day, moon to rule the night. Sa ikalimang araw, birds to rule the heavens, fish to rule the seas. And God said, be fruitful, multiply, fill your domain. And sa ika-6 na araw, land, animals, and yung tao, tayo, His special creation. Ang Diyos nagkaloob ng kompleto. No, wala nang, kumbaga, hahanapin pa. At ang nais niya, God will rule humanity, land, animals, fish, and birds. Pero yung tao, binigyan niya ng special assignment na pamahalaan yung mga animals, yung vegetation, no? Thus the heavens and the earth were completed and God rested. God blessed and sanctified that 7th day. Very in order yung pagkakalikha ng Diyos. Yung kanyang creation, kompleto, maayos, spotless, everything was in order. Yun nga lamang po, mga kapatid, yung tao rejected God and God's covenant. So kung paano kaayos yung pagkakalikha ng Diyos, nung tinanggihan, nung nireject ng tao ang Diyos at yung kanyang covenant, yan po yung naging resulta, mga kapatid. Ano pong makikita natin dyan? Kung i-compare nyo po yan versus yan, how would you describe this, mga kapatid? Ano po? Nasira? Ano pa po?
chaotic, magulo, disorder. Dahil po dyan, sabi po dyan, sabi niya sa babae, in pain will you bear children. Kaya, para po sa mga nanay, no, kaya nga po naging nanay dahil nanganak, or hindi, meron din naman po kasing nanay na nag-adapt. Pero sa mga nanay na nabuntis at nanganak, ano po ba? Di po ba masakit? Hindi po masakit? Masakit po, di po ba? Tapos, sabi niya, you are dust. Sabi niya sa tao, you are dust, and to dust you shall return. Sa alikabok ka nagmula. Kaya, babalik ka rin sa alabok. Tapos, kailangang pagtrabahuhan ng tao ngayon by the sweat of your face, by the sweat of your brows. Pagtatrabahuhan yung kakainin. And then, cursed is the ground. Sinumpa yung ground. Because of you. Dahil sa tao. Dahil pinili niyang tanggihan ang Diyos. Man chose to reject God and His covenant when he chose to disobey God. Alam niyo po ba na sa atin ganun din, mga kapatid? Because God is a God who does not change. Kahit noon, noon nakikipagtipan siya, hanggang ngayon, may tipan po tayo sa ating Diyos, mga kapatid. Kaya nga kanina sa communion, di ba po, yung binasa po ni Apprentice Elder Magit, di ba may nabanggit doon na tipan, tapos kapag parang you decide na umalis sa tipan, pwede kang bumalik, makipagtipan ulit sa Diyos. Alam niyo po, whenever we choose to disobey God, whenever we choose na sundin yung mga gusto lang po natin, mga kapatid, nagagawin lang po natin yung mga gusto lang nating gawin, na walang pagsasaalang-alang sa kalooban ng Diyos, you know what we are doing kapag ginagawa po natin doon? We are saying to God, I reject you. I reject your covenant. Ganon siya, kabigat, mga kapatid. Kaya nga po yung pagpili, whether magkakasala o hindi magkakasala ang tao, minsan iniisip po siguro natin, okay lang naman, kasi pwede naman akong humingi ng kapatawaran sa Diyos mamaya. Gagawin ko na lang ito kasi ipit na ako eh. Ito yung convenient na gawin. Mga kapatid, hindi po siya ganun. Yes, totoo, mahabagi ng Diyos, nagpapatawad siyang Diyos, pero isipin natin, no, we are given the choice at that very moment if we will submit to God or reject Him. Nawa po, mga kapatid, every moment that we are faced with difficulties at nasa ipit tayong sitwasyon, nawa maalala pa rin natin at gawin po natin na sundin ang kalooban ng Diyos. Huwag po nating gagawing excuse na hihingi na lang ako ng tawad mamaya sa Diyos. Anyway, mauunawaan naman niya ako kasi mabuti siyang Diyos. So mga kapatid, sin was not part of God's creational design. Di ba po, kanina pinakita ko yan, wala naman pong nilikha ang Diyos dyan na kasalanan, tama po ba? Saan pong day 1 to 6 nilikha ng Diyos ang kasalanan? Wala po. So, sin was not part of God's creational design. It is an intruder, no? Nang himasok, made possible by man's possession of free will. Nakapasok ang kasalanan dahil ang tao pinagpasyahan niyang magkasala. By grace, mga kapatid, God created the good and obligated man to keep it that way by obeying Him. By choice, instead of obeying God, man turned his eyes from God and focused on some other goal, and that is to become like God and be a ruler apart from Him.
This is the reason why sin is defined as missing the target, which is actually focusing on another target. And that is what sin actually is, focusing on another. Kaya nga, di ba, ano nga po ba yun? Hamar siya, no? Missing the target. Pag nagkasala, we miss the target because we focused on another goal. Ganun lang po siya kasimple, mga kapatid. Meron pong choice ang bawat isa sa atin. Meron tayong kapilian, mga kapatid. Kung pipiliin natin na hindi magkasala o pipiliin nating magkasala. So, pangatlo, the fall of man into sin did not stop God, but it made the cross necessary for God to redeem His creation and bring them back to His original plan. He undid in the Lord Jesus Christ what the first Adam did through his rejection of God and the covenant. So mga kapatid, ayan na po, ang tao, no? Pinili niya magkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa unang tao, mga kapatid, nung pinili nilang magkasala, no, na kainin nila yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos, hindi po agad-agad sila namatay. Di ba ba? Physically, hindi sila namatay. Pero ano po nangyari? Napalaya sila sa Garden of Eden. Sa Garden of Eden kung saan kasama nila ang Diyos. Nakakausap nila ang Diyos. Nakakaniig nila ang Diyos. So ano po nangyari nung nagkasala ang unang tao? Ang Diyos ay pumunta sa langit. Ang tao ay napalaya sa Garden of Eden. There was separation. And then death followed later on. Yung physical na kamatayan. Kaya po namamatay ang tao. And then yung isa pang mabigat, yung spiritual na kamatayan. Yung mapahiwalay, mapawalay sa Diyos, mga kapatid. Yun po ang ibinubunga ng kasalanan. Kaya ang tao, mga kapatid, tayo, ang bawat isa po sa atin, meron tayong, lahat po tayo, we have an equal chance para makabalik sa ating Panginoon. Para makabalik doon sa orihinal na dinisenyo ng Diyos para sa tao. Yun ay kung tayo ay makikipag-isa at mananampalatayang lubos sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat kung hindi po natin pagpapasyahan yun, at pangangatawanan hanggang wakas, mga kapatid, ito po yung sasapitin natin. Yung second death, yung lake of fire, mga kapatid. So sabi po dyan, sa Roma chapter 5, verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. So mga kapatid, sin entered through Adam. Yun po yung sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Ang consequence po ng sin ay kamatayan, mga kapatid. So kahit hindi natin ginawa yung kasalanan na ginawa ni Adan, yung unang tao, mga kapatid, nagkasala pa rin tayo. Meron tayong sin nature na namana, mga kapatid. Bagamat hindi natin ginawa mismo yung kasalanan na ginawa ni Adan. Ngunit dahil dun sa sin nature, sa kalikasang makasalanan, kalikasang makalaman, di po ba lahat tayo nagkasala, mga kapatid? Lahat po tayo nagkasala. Hindi po
nagsisinungaling ang Bible. Lahat ng tao ay nagkasala, mga kapatid. Sabi po dyan sa 1 Corinthians chapter 15, verses 45 to 47, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. So malinaw, ang unang tao ay si Adan. Sino po tong pangalawang Adan na mula sa langit, mga kapatid? Sino po yan? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, God undid through our Lord Jesus Christ yung kasalanan na ginawa ng unang tao. Dahil hindi na posible na ang tao ay makalapit sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan, dahil sa kanyang pagkakasala. Ngunit ang Diyos ay gumawa ng paraan para maipanumbalik yung tao na nawalay sa Kanya. Para maipanumbalik yung taong nagkasala. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga siya yung daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala pong ibang daan, mga kapatid, tanging ang Panginoong Hesus lamang. Kaya po binibigyang diin. Kaya nga ang mithiin ng Diyos, no, ay maging anak niya tayo ayon sa kanyang wangis sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Magiging anak niya lang po tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Wala na po sa ibang pamamagitan. Hindi po sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi po sa pamamagitan ng mga charity works, mga kapatid. So, ito po, mga kapatid, hindi po mabasa. Yun po ay si Adam, si Noah, si Abraham, si Moses, and then ang Panginoong Hesus. Bago po dumating ang Panginoong Hesus, yan po yung mga tao, no? Si Noah, si Abraham, si Moses, kung saan nakipagtipan ng Diyos. Even kay Adan, nakipagtipan siya sa Diyos. Pero si Adan, nireject niya, no? Pinili niya magkasala. Then alam natin si Noah, nung panahon niya, siya lang yung righteous na nabubuhay ng panahong yun. Tapos si Abraham, na isang Gentile worshiper, from Abram, naging Abraham. And then si Moses, kung saan nakipagtipan din ng Diyos para mapalaya ang mga Israelita sa pagkakasakop ng bansang Ehipto. Pang-apat, mga kapatid, this original plan of God becomes effective to everyone who believes in the Lord Jesus Christ. Yung pinakita ko po sa inyo kanina, mga kapatid, di ba sabi ko po, God undid sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus yung ginawang kasalanan ng unang tao. At dahil sa ginawa ng Diyos, it is now possible na ang tao ay makapanumbalik sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At yan po ay magiging effective lamang, mga kapatid, kapag nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ano pong sinasabi ng John 1, verse 12 and 13? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So it is a right given by God, not by anyone. It is a right given by God dun sa mga tao na mananampalataya, na tatanggap sa ating Panginoong Hesus. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Hindi po nagiging anak ng Diyos ang isang tao automatically because isinilang siya sa mundong ito. Magiging anak lang siya, mga kapatid. Magiging anak lang tayo tunay ng ating Diyos kung tayo po ay tatanggap at sasampalataya sa Kanya. Sa Kanya, meaning sa ating Panginoong Hesus.
Yan po, mga kapatid. So, man can become God's child if man will put his faith and accept the Lord Jesus Christ. Yun yung way, the only way para hindi mapahamak ang tao, para hindi niya sapitin itong second death, yung lake of fire. So mga kapatid, bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos? Pangalawa, upang makasama tayo ng Diyos sa walang hanggan. Hindi lang nais ng Diyos na maging anak niya tayo ayon sa kanyang wangis, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ngunit nais din niya na makasama niya tayo na kanyang special creation sa walang hanggan. Forever, mga kapatid. Naniniwala po kayo sa forever? Meron pong forever. Baka po iniisip niyo yung forever sa love life, mga kapatid. Kaya yung iba hindi naniniwala sa forever. Pero mga kapatid, merong forever sa piling ng Diyos. Gusto niya tayong makasama sa walang hanggan. Sabi po dyan, sa Genesis 1:31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasihan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Yun yung original na plan ng Diyos na makasama niya yung tao. Kung hindi nagkasala ang tao, marahil, no, baka nandun pa sa Garden of Eden, hindi na palayas. Hindi na pahiwalay. Kasi gusto niya makasama yung kanyang nilikha. Gusto niya i-enjoy. We are for God's pleasure, mga kapatid. So what God created in Eden was very good. He created everything and afterwards created man to whom He gave the power of free will, free choice. Their choice determined the outcome for their now and for their eternity. Totoo po mga kapatid, walang nilikha ang Diyos na hindi mabuti. What God created in Eden was all very good. Pero may binigay din ang Diyos sa tao, yung free will, yung free choice. At doon tayo sumablay, mga kapatid. Yung free will, yung free choice. God gave us the power of free will and free choice. And yung free will or free choice na binigay ng Diyos sa atin, no? Regalo ng Diyos sa atin, na bagamat nilikha niya tayo, hindi niya tayo nilikha na robot, na walang ginawa kundi sumunod lang ng sumunod ng sumunod. Nilikha tayo ng Diyos as thinking individual, na may free will, na may choice. I consider free will a blessing from the Lord. Kayo rin po ba? But at the same time, mabigat na responsibilidad ang free will. I wouldn't want to call it a curse. Kasi hindi siya ibibigay ng Diyos kung makakasama siya. Pero, mga kapatid, yung free will, yung choice natin, what we do now, will determine the outcome ng eternity natin. Saan po ba tayo mapupunta? Sa dagat-dagatang apoy? O sa piling ng ating Diyos? Kaya nga po mahalaga yung mga pinagpapasyahan po natin araw-araw. Kasi mga kapatid, kabit-kabit yan. Yung everyday, kung paano tayo mamumuhay, dahil sa choice na binigay sa atin ng ating Panginoon, pahalagahan po natin nawa yung choice natin hindi po magbulid sa atin sa dagat-dagatang apoy. Dahil lang meron tayong choice. Choice ko to Choice kung hindi sumamba. Choice kung hindi mag-ikapo. Choice kung hindi tumulong. Choice kung gawin lang yung gusto kong gawin na komportable ako. Mga kapatid, sana po hindi ganon. Gusto po tayo ng Diyos na makapiling sa walang hanggan. The power of choice. The choice is obedience versus autonomy. Totoo naman po, the choice is between susunod po ba tayo sa Diyos? Magpapasako po ba tayo sa Kanyang kalooban kahit na nasasaktan tayo? Kahit na mahirap? Kahit na maraming sakripisyo? O pipiliin po natin yung kalayaan na minsan pumupunta sa kalayawan, mga kapatid.
nasa atin po iyon. Sabi po dyan, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die. Diyan po kitang-kita, God gave Adam choice. May choice si Adan kung susundin niya ang Panginoon o hindi. Sad to say, hindi po. So number 2 po, to enhance our understanding what God wants, let us survey through the iconology of the tree of life, the cherubim, and the holy of holies. So ano po yung tree of life? The tree of life was in the midst of the Eden before the fall, disappeared after the fall, and reappeared symbolically in the tabernacle, and reappeared for eternity in the New Jerusalem after all sin and curse has been dealt with. Inaantok na po kayo mga kapatid. 6 minutes and 26 seconds na lang po. Okay. So, the tree of life. Ano po siya? The tree of life, nasa gitna siya ng Eden. Before the fall, before magkasala ang tao, yun po ang ibig sabihin. Naroon siya. Nawala siya nung nagkasala ang tao. Pero mga kapatid, nag-reappear siya symbolically sa tabernakulo. At makikita siya uli, magre-reappear siya mga kapatid for eternity in the New Jerusalem after all sin and curse has been dealt with, mga kapatid. Yan yung nais ng Diyos eh. Yan yung kanyang kagustuhan. So, sabi po dyan, sa Genesis 2, verses 8 to 9, sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay. At gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Tapos ito po, yung Exodus chapter 25, verses 31 to 39, kung babasahin po natin yan lahat, no? Very specific yung details. Yung instruction ni Yahweh kay Moses, talagang may mga exact measurements, no? Yan po yun. Yung ilawang, pinagagawa niya po, no, si Moses ng ilawang yari sa purong ginto. Tapos may exact specification, may sukat, kumpleto rekados, mga kapatid. So, yan po siya. Yan po yung ilawang ginto na pinagawa ni Yahweh kay Moses. Tapos sabi po dito sa Pahayag chapter 22, verse 2, at umaagos sa gitna ng lansangan ng lunsod, sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito'y iba-iba bawat buwan at nakapagpapagaling naman sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Ano naman po yung cherubim, mga kapatid? Yung cherubim, no? Sa Genesis chapter 3, sa verse 24 na lang po. Verse 24 po yan. Pinalayas nga siya ng Diyos. So, pinalayas yung tao nung nagkasala ang tao. Tapos sabi dito, at sa dahong silangan ng halamanan ng Eden, ay naglagay ang Diyos ng bantay na cherubim. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. So yung punong kahoy ng buhay was heavily guarded ng cherubim. No? May layunin ang Diyos. Bakit? Napalayas na po yung tao dyan dahil nagkasala sila. So yung cherubims, no, guarded the Holy of Holies, yung most holy place. Ginaguard yun ng cherubim. Sabi po dito, Exodus chapter 36 verse 8, lahat ng pinakamahusay na manggagawa ang gumawa sa toldang tipanan. Ang ginamit dito ay 10 pirasong kurtina na hinabi sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula na may bordang larawan ng kerubin. So, kita po natin, even yung Holy of Holies ay ginagwardyahan ng kerubim. So, even the Ark of the Covenant, mga kapatid, ay guarded din ng mga cherubim. Sabi po dyan, Exodus chapter 25, verse 17, gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto, ang haba nito'y 1.1 metro
at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. Tapos dito sa verse 22, doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng 2 kerubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. So, alam po natin mga kapatid, na nung nakipagtipan si Yahweh, ang ating Yahweh Elohim kay Moses, no, dyan sa chapter 25, yung Ark of the Covenant, that time, symbolically, nandyan yung presence ni Yahweh. No? Doon nakikipag-usap si Yahweh sa mga Israelita. At yung Ark of the Covenant nga po ay guarded ng mga cherubims. So, why are there no cherubims in the New Jerusalem? Okay, the Holy of Holies. The Holy of Holies was a cube, as was the New Jerusalem. Sabi po sa 2 Kronika, Kabanata 3, Talata 8, ang haba naman ng dakong kabanal-banalan ay 9 na metro, kapantay ng luwang ng templo, at 9 na metro ang luwang. Anong ganyan po siya mga kapatid, no? Yung Tabernacle of Moses. Kita po natin yung altar of burnt offerings, yung bronze layer, yung table of showbread, yung golden lampstand, yung pinakita ko po kanina, yung altar of incense, yan po, nandyan yan yung the holy place. And then the Ark of the Covenant na guarded ng mga cherubims, nandito po, yan yung most holy place, mga kapatid. So, parang yan po siya, parang ganyan po mga kapatid. Yung naka-encircle, nandun po yung Ark of the Covenant, yan yung Holy of Holies or the most holy place. So sabi po dyan sa Pahayag, chapter 21, verses 16 to 17, ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lunsod. Gayon din ang mga pinto at ang pader nito. Parisukat ang ayos ng lunsod. Kung ano ang haba, ganon din ang luwang. Sinukat ng anghel ang lunsod at ang lumabas na sukat ng lunsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang. Gayon din ang taas. Sinukat din niya ang pader at 65 metro naman ang taas nito ayon sa panukat na dala ng anghel. So mga kapatid, kita po natin dyan, no, bagamat yan ay mga symbolisms, no, yan yung nais ng Diyos. No? Yan yung iconology na nais ng Diyos. Na nung nakipagtipan siya kay Moses, specific details, specific instruction, yung ibinigay ni Yahweh kay Moses na marapat sundin. So bakit po tayo nilikha ng Diyos, mga kapatid? Nilikha niya po tayo upang magkaroon siya ng mga anak ayon sa kanyang wangis sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, upang makasama tayo ng Diyos sa walang hanggan. So, bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos, mga kapatid? Nilikha ba niya ako? Nilikha ba niya kayo? Nilikha ba niya tayo just to enjoy life here on earth? Now, whatever life gives us, let's just enjoy it. Let's just relax. Sit down and relax. Yun po ba yung layunin ng Diyos? Yun po ba yung mithiin ng Diyos sa bawat isa, mga kapatid? Sa ating pag-aaral, nakita natin na nilikha tayo ng Diyos sapagkat minimithi niya, nais niya, He desires na maging anak niya tayo ayon sa kanyang wangis sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus. And He also desires na makasama niya ang bawat isa sa atin sa walang hanggan. Ginawa na ng Panginoon yung kanyang part. Nasa atin na po ngayon, mga kapatid, kung tayo ay susunod sa Kanya. Kung tunay ba tayong makikipag-isa sa ating Panginoon. God is not finished with His work in us and in His work through us.
We as His children likewise are not finished with the task He entrusted to us. As we dwell on the theme of God's continuing work of redemption and restoration, let us also realize how much is yet to be done in terms of doing our part in God's redemptive work. Kasi may parte po tayo, may bahagi po tayo na kailangang gampanan, na maipanumbalik yung mga taong nawawala pa, yung na maipanumbalik yung mga unsaved loved ones natin, yung mga unsaved friends natin, mga kapatid. The work of redemption on the cross is done. Totoo po yun. Tapos na yung ginawang pag-alay ng Panginoong Hesus sa cross. But the work of saving the world is still yet to be completed. Hindi pa tapos, mga kapatid. Yung responsibilidad ng mga nakipag-isa sa ating Panginoon, tayo yon in effect, mga kapatid, na ipangaral yung mabuting balita. Patuloy na ipangaral. Ipanalangin na mabuksan yung kanilang mga mata, puso at isip. Ipanalangin na digmain ng mga mabubuting Elohim, yung mga masasamang Elohim, na nag-iimpluwensya sa mga unsaved loved ones natin, mga kapatid, is not yet finished. At lahat ng iyon ay nasa kamay nino, mga kapatid? Kamay po ni pastor? Kamay po ng mga elders? Nasa kamay ng bawat isa sa atin. Kung sinasabi po natin na tayo'y nakipag-isa sa ating Panginoon, tayo'y kanyang mga mananampalataya, tayo ay kanyang mga alagad, tayo'y kanyang mga tagasunod. We share in God's work. Patuloy na maipanumbalik ang tao sa Kanya. God calls us. God calls each one of us. God calls all of us, mga kapatid, to work with Him, saving those who would believe in Him. Sapagkat ayaw ng Diyos na may mapahamak sa atin. Ayaw ng Diyos na mapahamak yung mga unsaved loved ones and friends natin, mga kapatid. Because kung paano tayo minamahal ng Diyos, mahal na mahal din naman sila ng ating Panginoon, ng ating Diyos. So kung minsan tatanungin natin yung ating sarili, ano ba, bakit ako nabubuhay? Ang lungkot naman ng buhay. Bakit ako nilikha ng Diyos? Puro naman problema, puro naman challenges, puro naman pagdurusa. Bakit ako nilikha ng Diyos? Pinayaman niya ako para mag-travel ng mag-travel, para kumain ng maraming masasarap na pagkain. Mga kapatid, it's beyond all of those. Kung tayo ay pinasagana ng Diyos, purihin ang Panginoon. Kung tayo ay may mga challenges sa pinagdaraanan, purihin pa rin ang Panginoon sapagkat mabuti siyang Diyos. He is able to help us. He is able to deliver us from our difficulties. Mabuti siyang Diyos. Beyond all of those, mga kapatid, ang mithiin ng Diyos ay maging anak niya ang bawat isa sa atin at makasama niya ang bawat isa sa atin, ang lahat sa atin sa walang hanggan. Magandang umaga po.